Praise the Lord. Purihin ang Panginoon that dinala niya tayo dito na safe despite sa mga ulan-ulan. Salamat sa kanyang biyaya that makes us gather together. No? Nakita natin yung need na tayo ay magpahinga sa Panginoon. But before we go directly sa ating pagsamba, we're going to study first. No? We are going to do a Bible class, mga kapatid. And nandito na tayo sa part 4, right, ng ating congregational singing. Ito congregational singing, isa ito sa mga elemento ng pagsamba. Part ito ng worship at hindi ito pwedeng hindi natin pag-aralan, no? So that we know what we are doing, we know what we are worshiping. So, nandito na po tayo. I think we're done with why we worship. Bakit tayo kumakanta sa Diyos? We're done with what we worship at napag-aralan na din natin yung psalmody at saka hymnody. So this time, it's about how do we lead singing, right? Or the leadership of congregational singing. So mga kapatid, no, may general principle po na binigay ang Biblia para sa church, no? Paano natin i-conduct yung church? Ano yung mga ginagawa natin? Sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 14:40, but all things, no, should be done decently and in order. So hindi lahat ng aktibidades sa church, mga activities, hindi siya nakalagay sa scripture. Step 1, ito yung gagawin mo, di ba? Binigyan lang tayo ng mga elements, ano yung mga dapat idagdag o isama sa pagsamba. Pero kung ano yung nauna, ano yung kasunod, paano siya gagawin, it is left to our judgment. Pero ang principle na itinuro sa atin, dapat kung ano mang ginagawa natin sa church, gagawin natin siya decently and in order. Dapat may form siya ng decency at saka order, hindi magulo, no? So, important to note, ipinresenta ni Apostol Pablo ang isang general principle na dapat mamahala sa lahat ng nagaganap sa konteksto ng corporate worship. So, imagine, for example, mga kapatid, no, na ang church, wala siyang specific person entrusted to lead congregational singing. It would not achieve its very purpose to edify, no? Instead, it would result to chaos and disorganization. So, let's say for example, walang inappoint ang church na sige si brother or si pastor ang mag-lead sa congregational singing. So, ang gagawin ng church ngayon, chaotic na, no? Pipili na lang sila ng hymns would be randomly chosen without careful evaluation. Hindi na i-evaluate, wala na mag-i-evaluate sa kanta, no? Na proper ba tong kantahin dito sa church? Tama ba ang kanyang lyricism? Tama ba yung theology ng isang kanta, no? Unfamiliar songs could be sung in the church. Ang mangyayari din, posible na ang church hindi familiar sa kanta, walang practice, wala kasing nag-lead, wala nagtuturo sino yung ano yung tamang pag-awit nito, ano yung tune niya. Kung walang leader, so ang mangyayari, ma-prevent yung church na kantahin ang kanta na familiar sila wholeheartedly. So ang mangyayari, pag wala ka talagang leader, although hindi ito office, no? Kung wala ka talagang itatalaga na ito yung regular na aawit, na sila yung responsible sa mga ganitong bagay, hindi siya maging orderly, right? Ang pagsamba. Kasi anything goes na lang yung mangyayari. So, the church needs musical leaders, no? Ang kailangan ng iglesia, ang mga tagapanguna sa musika upang pamunuan at gabayan ang sama-samang pag-awit or congregational singing sa isang maayos, nagkakaisa at may kaayusang paraan, no? So not unless may mag-lead talaga sa church sa musical aspect, only then, no, makikita natin yung unity, order, and decency
sa pag-awit. So, bakit kailangan order and decency? Kasi yung Diyos na sinasamba natin is the God of order, no? Makikita mo sa Old Testament na may prescription talaga kung ano yung type ng gold na gagamitin nila, silver, gold, anong sukat ng mga wood na gagamitin. Pansin nyo? So that's the type of God that we have. And because that's the kind of God that we have, the church also must see to it na ang kanilang ginagawa ay nasa tamang order. No? Mga kapatid. So pwede ba yun mauna ang Lord's Supper before preaching? Di ba hindi? Di ba hindi? Nauna talaga yung preaching before the Lord's Supper. At may sinabi ba sa scripture na dapat mauna ang preaching kaysa supper? Wala, di ba? Pero paano natin na bibigyan yun ng tamang order? Kasi that's according to wisdom, di ba? Ginagamit natin yung prudence natin, yung wisdom natin to identify anong mas orderly sa pagsamba. Hindi pwede mauna yung benediction sa salutation. So, it should be orderly and decent. And to become orderly, kailangan din ng mga leader talaga na ang church may kikilalanin na musical leader, no? Na sila yung naka-assign dyan sa aspetong yan. Pwede ang deacon ang mag-assign yan, no? Kasi yung mga physical aspect na related dito, sa diaconal naman yon, di ba? So pwede siya mag-delegate. Pwede si James, pwede si Aaron, pwede si kahit sino, no? Pwede niyang nakikita na qualified na mag-handle. So, we lead singing by first appointing musical leaders in the church. No? So, remember, mga kapatid, hindi sinasabi ng bagong tipan, the New Testament does not say anything about music leader. Okay? Linawin natin. Walang sinabi na may office na music leader. Siguro in our previous church, sasabihin nila, ano ka ba sa church? Ano ako? Music leader ako. Diba? Singer ako. Ano ako? Instrumentalist ng ano. Diba? May mga identification na para siyang office tuloy sa iglesia. So, linawin natin na hindi po ito office, no? Does not say anything about a distinct office in the church. So, the appointment, sa pag-appoint natin ng musical leaders, kagaya ng sa media, di ba? May in-appoint tayo na sila yung mag-lead sa media. Hindi siya anything goes, no? So, yung pag-appoint is not to office, but to ministry of service under the oversight of an elder or a deacon, no? So, may mag-oversight pa din sa kanila, no? So, in the case of PRBC, since wala pang elder, so ang deacon, no? Hindi ang deacon ang gagawa ng mga media or whatnot, siya yung mag-oversight to make sure na regulate niya ito, na lead niya ito into orderly manner ang pagsamba. So, pwede ba kahit sino na gawin nating leader sa music? Pwede ba kahit sinong member, kahit baguhan, pwede ba? Ang sagot is, merong characteristics, no, of music leader that we are looking for. Okay? Una, preferably a pastor. Okay? So, maraming churches na maraming pastor, pero yung song leader nila, music leader nila, marami na nga silang pastor, hindi pa pastor, no? So, bakit preferably a pastor? Because it is the role of the elders to lead the congregation to the preached word. Just as ang pastor, siya yung nagli-lead sa congregations using the preached word, no? So it is proper also for an elder to lead the congregation to singing, di ba? Nagsi-shepherd ang isang pastor, hindi lang siya sa preaching, sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, kundi nagsi-shepherd din siya sa paglilid ng kanta, no? Kasi ang singing, sa na-observe natin sa previous lecture, nagko-communicate ito ng divine truth ang kanta, ang mga lyrics nating kinakanta. So ang pastor, nililid niya doon sa truth, yung kanyang mga members, no? So,
He is going to select appropriate hymns. Kaya kung kayo magkaroon kayo ng pastor someday, no? So this is the expected obligation, no? Na pwedeng gawin ng pastor or pwede din siyang mag-delegate. Okay? Para hindi siya overburden or overloaded sa kanyang trabaho. So he is going to select appropriate hymns. Let's say, meron na kayong multiple pastors. No? May 3 pastors na ang PRBC. So one of the pastor, siya yung magsiselect ng either hymns, psalms, okay? Alright? So, siya ang magpipili ng mga songs, spiritual songs, hymns, psalms, na align sa kanyang sermon that he's going to preach and the occasion itself. So, hindi pwede na ang occasion is Lord's Supper, right? May occasion na Lord's Supper, yan yung element of worship. Tapos ang kakantahin is yung pag-welcome sa mga sa mga members, no? Hindi siya proper, right? So ang pipili diyan rightfully, no? It is the elder. Pero mangyayari lang yan na pastor kung may plurality of elders na. Kasi ang normal na church may 2 o 3 elders. Okay? So, preferably, pag ganun, dumating na tayo sa puntong yon to become a healthy church, pastor ang pipili. Pero kung isa pa lang ang pastor, wala pang pastor, pwede mag-delegate ang deacon. Okay? Or siya mismo ang pipili, no? Ng kakantahin. So, it is also greatly preferred that the composer of hymns is a pastor. Kaya, nung tiningnan ko yung mga kinakanta sa Reformation time, no, binasa ko yung patristic roots of Reformation worship, nakita ko na ang mga kompositor ng mga hymns ay mga pastor. Okay? So, hindi siya basta-basta na, for example, may isang identified Christian na gustong gumawa lang ng Christian album, tapos may gift siya sa singing, kakanta siya bigla, tapos kokopyahin yung kanyang kanta. Parang hindi siya preferred. Hindi natin sinasabi kasalanan yon, pero mas preferred na ang compositor ng kanta ay pastor din. Kaya, ang inaawit natin lagi ay mga hymns, no? Kasi yung mga hymns, panatag tayo na yung mga compositor ng mga hymns na yon ay mga pastor talaga, mga reformed pastors, mga theologian na pastor. Hindi lang basta-basta kung sino-sino lang yung nag-compose. Hindi mo alam, oneness pala yung nag-compose ng kantang yon, no? Heretical pala. So, hindi siya tama. Just as ang pastor, yung compositor ng preaching, ng kanyang iba-preach, dapat din, galing din sa pastor yung composition ng ating kantang inaawit. Okay? So, that's preferable. Okay? Sabi dito sa book ni Paul L. Johnson sa Give Praise to God, often daw, ang pinaka-best na hymn writers are ministers. Di ba? Ang best writers daw are mga ministers or mga preachers or pastors who penned hymn texts to summarize and imprint the salient points of their sermons in the minds of congregants. Seasoned pastors are especially well-suited to hymn writing, no? Kasi pag pastor kasi, mapapanatag tayo na tama yung kanyang theology, right? Kung lay person lang na baguhan, newbie lang, magaling ng kumanta, hindi tayo panatag na ang kanyang doktrina ay tama, right? Pero kung pastor talaga sa isang congregational na reform or evangelical, may confidence tayo, no? Na safe ang ating kantang inaawit at theological. So, kung ikaw naman ay dinedelegate ka, let's say for example, walang pang pastor ka, just like the PRBC. If you're delegated to lead the musical singing, no? Kung ikaw ay may pastor na pero dinelegate ka, sabi dito ni Samuel J. Parkinson, by this I mean, make sure the major decisions surrounding your ministry, whether gagawa ka ng new songs,
new musical members or major changes to the order of worship are being cleared by your pastors. So kung ikaw ay in-appoint mo na, dinelegate mo na musical leaders, bawat desisyon na gagawin mo, kung anong kanta ang kakantahin, you have to inform to the one who delegated you. Okay? That's proper order. Either your pastor or deacon, inform. Hindi yung gagawa ka ng sariling decision on your own, right? So, magpa-under ng oversight. So, dapat din ang singer, not only preferably pastor siya, no? Musically competent at minimum. Siguro kaya hindi ako napipili sa TBC laging kumanta kasi hindi siguro pasado yung boses ko sa pagkanta, no? So, dapat din mga kapatid, since order ito, di ba? Decency. Kung hindi, wala ka naman sa tono, tapos ikaw ang magli-lead, baka mawala din sa tono yung congregation. No? So, since musical leader, it implies na at some point or the other, meron ka talagang at least nasa tono ka. No? Hindi naman natin hinahanap na kasing boses ni Gary Valenciano or Martin Rivera. Hindi naman ganun ka, dapat kagaling. No? Pero at least nasa tono. No? Hindi yung parang discordant kasi maging chaotic na ang pagkanta, no? So, musically competent at minimum. So, ang taong ito ay dapat magkaroon ng basic na kaalaman sa musika o sapat na pamilyaridad sa mga himno upang maayos niyang mapangunahan ang kongregasyon sa isang maayos at may kaayusang pag-aawit. So, paano natin nasabi ito? Kasi we're talking about decency and order, di ba? So dapat maging orderly ang pagkanta. Meron bang example nito sa Bible, itong ganitong qualification? Meron, no? 1 Chronicles 15:22. Chinanaya, the leader of the Levites in music, should direct the music. Why? For he understood it. Ibig sabihin, meron siyang knowledge sa singing. Kaya siya na-appoint na leader ng mga Levites. Kasi sa Old Covenant, meron silang group of singers. So they have a leader in music. So that principle, hindi naman natin sinasabi na meron din tayong leaders dito sa New Covenant. Hindi naman natin na-apply dito. Pero yung principle, yung timeless principle na pipili tayo ng leader na may alam sa music, gagawin natin, no? I-apply natin. Tapos sa Nehemiah 12:42, and Maaseah, Shemaiah, Elazar, Uzai, Jehohanan, Malkeha, Elam, Ezer, and the singers sang with Jezrahiah as their leader. Jezrahiah, no? As their leader, no? So ibig sabihin mga kapatid, no? Meron talagang nagli-lead in the worship of God during sa Old Covenant, no? So ngayon, meron din dapat na magli-lead. So kung meron tayong kilala or member ng church na may tama ang theology, sapat na kaalaman sa Diyos at sapat na kaalaman sa music, pwede natin siyang mapili or piliin ng deacon na i-delegate siya na pwede bang ikaw ang i-assign namin dito sa ministry na ito. So that will become his ministry at siya ay magpa-oversight sa deacon. Mag-i-inquire siya, okay ba ito kantahin? Ito ang na-propose ko, na-research ko tong kantang ito. Itong kantang ito, inawit ito ng isang Reformed theologian at pastor. At napansin ko din na kinakanta ito ng ibang mga Reformed. So siya yung mag-i-introduce ng mga new songs, magsasuggest. And once approved by the deacon, pwede siyang awitin sa church. Siya din yung magli-lead, ano yung tono, ganon. Di ba? So, dapat meron tayong ganon, no? Para maging orderly, right? Orderly and decent. Kagaya ng mga sa media natin, di ba? Media ministry, no? Hindi pwede kahit sino na lang ang magta-touch dito. Kasi malilito tayo, hindi niya alam yung mga kanyang ginagawa, hindi siya na-interesan. So, dapat merong official na ito muna ang dinelegate, no? We're delegating someone into a ministry. Hindi ito office, okay? Dalawa lang office, deacon at pastor. Okay? So,
Una, di ba sinabi natin dapat musically competent at minimum. No? Tapos, tested, unproven yung kanyang character. Okay? So, hindi lang dapat siya ay dinelegate ng deacon, hindi lang siya musically competent, nasa tono, alam yung music, no? At minimum, dapat din pala siya tested and proven character. Okay? Napansin ko ito sa mga particular Baptist noong 1660 na pag may in-appoint sila sa ministry, ang unang titingnan talaga nila sa mga particular Baptist, yung character nitong taong to. Or kanyang faithfulness sa Diyos. So, the person's character is marked by faithfulness and consistent godly living. Okay? One cannot lead the congregation to the doctrinal truth if one is living contrary to it. Hindi pwede na siya maglilid sa worship na ang buhay niya hindi naman consistent lagi sa mga katuruan na kanyang pinaniniwalaan, no? Pwedeng mabait dito sa church, pero in their house, sa kanilang sariling tahanan, iba ang kulay, iba ang character, no? That person cannot lead the congregational singing. Dapat tested siya, no? Ang kanyang character. At number 4, dapat biblically or theologically literate. Kumbaga, kahit at least alam niya yung mga basics sa Christianity. Yung faith natin, paniniwala natin, Trinity, the doctrine of Christ, no? Kasi as a leader, you're leading them to the song, right? Musical leader, nililid mo siya sa pag-awit ng kongregasyon, hindi pwede na ikaw ay nagli-lead sa kantang hindi mo naman theologically alam. So dapat may minimum knowledge. Hindi ka kailangan maging super theologian, no? Kahit minimum lang, basic knowledge lang sa faith, no? So, sabi ni Samuel G. Parkinson, take this as a call to arms. All who wield guitars and voices and pianos, all who stand in front of God's people, lahat kasi ng tumatayo sa harap, pointers to glory. So all who call themselves music leaders, gird up your theological loins, no? So kumbaga, equip nyo yung sarili nyo sa mga doktrina ng Diyos and pursue faithfulness with unrelenting ferocity. So these characteristics, itong mga characteristics na binanggit ko po sa inyo, hindi ibig sabihin nito that music leaders should be perfect. Pwede yung music leaders makasala, pwede sila may mga maling nagawa, no? Hindi perfecto, wala namang perfecto sa atin. Lahat tayo ay nagkakasala sa Diyos. It only means that music leaders are in constant need of God's sustaining grace in their lives and is always reliant to God. So, tandaan natin mga kapatid na we are not the worship leader. Okay? Nag-iisa lang po ang ating worship leader, and that is our Lord Jesus Christ. So in Hebrews 2:11-12, sabi dito, and He, or this Jesus, is not ashamed to call them brothers, saying, I will tell of your name to my brothers. Sinabi niya sa Diyos Ama, aking Ama, I will tell of your name to my brothers. In the midst of congregation, I will sing your praise. Si Kristo yung aawit ng mga papuri, right? And again, I will put my trust in Him. Behold, I and the children of God. I and the children of God, I will sing your praise. Ibig sabihin na, sa church, wala po tayong worship leader. No? And we don't call someone who leads the singing as worship leader. Okay? Music leader pwede. Para related sa music. Kasi pag sinabi mo ng worship leader, siya na yung nagli-lead sa worship, which is wrong, no? Si Jesus lang po yun, no?
ang ating tunay na worship leader. Malinaw na itinuturo na may akda ng Hebreo na si Hesukristo ang siyang nagpapahayag ng Diyos sa kanyang mga kapatid at siya rin ang nangunguna sa pag-awit ng papuri sa Diyos. No? So, mga kapatid, no, the reason why our congregational singing could be accepted by God because of Christ. Si Kristo yung rason kung bakit habang umaawit tayo, katanggap-tanggap yung ating pag-awit because we sing in harmony with Jesus, no? As He leads the worship in heaven. So every time we sing songs of God's praise, God hears our voices accompanied by the perfect praise of Christ, no? So the point here, Jesus is the true and perfect worship leader of God. So, the term, ang katawagang worship leader, nararapat lang siya na iukol kay Kristo lamang. Okay? Kaya ang tawag namin sa TBC, service leader. Yung magpe-preside, presider, or service, pero we don't say worship leader. Maaari tayong maging music leader, ngunit hindi mga tagapanguna sa pagsamba. So sabi ni Parkinson sa kanyang librong Revelation and Response, I do believe that in the broader evangelical world, the title of worship leader is more harmful than helpful, since it implies that worship happens when the worship leader is leading. So nakadepende na tuloy sa worship leader. So wala tayong mababasa na worship leader sa Reformed Baptist at saka sa mga Protestant na Reform. So, dito sa commentary ni David Williams, sinabi niya, ang aklat daw ng Hebreo, the author envisions the day in which the singing Savior and the high priest of his people will lead the piano of praise or the song of praise as his own are gathered for eternity in the adoration of the true and living God. So, mapapansin mo doon sa awit sa langit, equal sila ng voices lahat. No? Walang isa na nananaig na ang kanyang boses lang yung number one na malakas yung volume. Everyone are the same in volume. Pareho silang umaawit. Sabi dito ni Edmund Clowney, our Lord sings with us now in the congregation of the redeemed. Hindi man natin nakikita si Kristo dito, but there, doon sa langit, umaawit siya. At habang tayo'y nagsasabat, no, we participate with heavenly worship, parang umaawit na din tayo kasama ni Kristo at ang mga niligtas. Okay? So dito sa book ni Scott Aniol, maraming libro. Halos lahat ng libro na basa ko, they believe that Jesus Christ is the worship leader, mga kapatid, no? Jesus Christ is the worship leader. The worship leader, no? Who brings us into the presence of God, where we all, tayo yung mga pare, no? Offer spiritual sacrifices to God through Him, no? Tayo yung mga pare na they-offer the sacrifice of praise to Him. Therefore, all who are in Christ are priests who are able to draw near and offer those sacrifices. So, paano ba natin i-lead ang congregation? Una, nag-appoint tayo ng leader. Tandaan natin, ang tunay natin na music leader, worship leader, si Jesus. And we also lead singing by introducing new hymns or new psalms to the congregation. So, hindi tayo pwede na paulit-ulit lang yung ating kinakanta, no? So, we have to introduce new hymns, new way of articulating or singing the truth of God, no? Siguro kung paulit-ulit din ako mag-preach, no? Kahit katotohanan pa yung preaching ko, kung paulit-ulit din yun napakinggan, hindi din siya angkop, right? Dapat, it should be new expression, no? Hindi siya lagi. Okay lang naman ulitin ang kanta, no? Pero hindi na yung extreme, no? Na parang wala nang ibang mapili, yun na lang laging kinakanta. No? So we lead singing by introducing new hymns to the congregation. So ito yung nasa libro na nakuha ko, mga kapatid. No? Sabi nila doon sa libro,
mag-set a meeting daw, either once every month for learning new hymns. It may last for 30 minutes. Pero the good thing sa PRBC, ginagawa na natin to, every every week nga tayo nagpa-practice ng new songs, no? So PRBC is doing so much better, no? Sa dito na aspect. Set a hymn of the month in the bulletin board, no? And use that hymn for each Sunday of that month to foster familiarity. So may bagong kanta. So sabi doon sa book, pwede mo siyang gawing hymn of the month. So kada service, kakantahin mo siya hanggang na ma-familiar na yung congregation sa hymn of the month. Kasi kung bagong hymn, once a month mo lang kinanta, no? Tapos hindi na siya naulit, posible siya makalimutan, no? Pero kung may hymn of the month ka ng every service, nakakanta siya. Yung iba na yung the rest of the songs, no? Pero siya yung hymn of the month mamamaster siya ng congregation. At once mabalikan yun ulit, hindi na siya makakalimutan. Meron din silang sinasabing, organize a yearly hymn festival. So sa mga churches sa US, no, meron silang hymn festival that fits a certain occasion. For example, Christmas ba? So ang ginagawa ng mga churches doon, nag-gather sila. Tapos may mga presentation ng hymn. No? May itong Church of PRBC, kakanta sila ng kanilang paboritong hymn in front of other churches, no? Yan yung mga hymn festival, no? Na pwede siyang gagawin. So if we do that, we're taking seriously congregational singing. Kasi minsan, ang napapahalagahan lang yung Lord's Supper, yung preaching, yung singing is an element of worship, mga kapatid, no? So we should put equal weight on congregational singing and how to lead the congregation to do it. So, 4, create a digital copy of a psalter, hymns, and contemporary songs for each new member. In my previous church sa Cebu, meron kaming digital handbook that contains all our songs. So, titingnan na namin sa cellphone namin kung ano yung kakantahin. Nasa psalter kami. For example, sa morning, may psalms kami. Tapos hymnal sa pangalawang part, no? May ganon, makikita lang ng mga member at mapapractice doon sa bahay when they do family worship. No? So kung nagpa-family worship tayo sa bahay natin, since may digital copy tayo, pwede natin doon huhugutin yung ating kakantahin ng mga hymnals, okay? Or psalmody. So, dapat ang church maging singer sa mga awitin ng Diyos. Maging good singer, no? And it's not even an overstatement to say that we have to become better singers, no? For God. So, dapat ma-practice natin ito at ma-inlove tayo sa pag-awit ng mga awitin sa Diyos. I hope yung mga Spotify natin, no, meron yung mga hymns na paborito natin, na minamaster natin na hindi pa tayo familiar, no? So para na-master natin, mas maganda na may demo tayo, no? So since hindi pa kayo masyadong familiar sa Psalms, no, we will sing another psalmody. At ang psalmody natin, ito po, The God of Abraham's Praise. Yan yung tune. Pero makikita natin ito, pwede niyong buksan yung Biblia sa Psalms 99b, pero tinranslate siya word for word para maging metrical Psalms. Okay? So, I'm sure, hindi pa nyo na-try ito, no? Pero, kaya natin kantahin kahit hindi pa kayo nakapractice lahat. So, can you play the tune of The God of Abraham? Ay, okay lang yan. Okay. Yan, okay ba? Tapos i-move ko na lang. Okay? Alright, so pwede kayong tumayo lahat para i-demo natin. The Lord is King indeed. Let nations shake with fear.
He sits above the cherubim, that earth be moved. The Lord in Zion rules, and over all is high. Oh, praise His great and awesome name, the Holy One. The power of the King delights in iniquity. In Jacob you established law and righteousness. Exalt and celebrate the Lord who is our God. At His footstool worship Him, the Holy One. For Moses was his priest, and Aaron too did serve, and Samuel with them whom honor His name. They called the Lord, He heard. He spoke from out the cloud. His testimonies they obeyed, they kept His law. O Lord our God, you heard, your answer gave to them. You were a God forgiving yet avenging wrongs. Exalt the Lord our God, bow to His holy. Behold, He is the Holy One, the Lord our God. Amen. Praise the Lord. Pwede na kayong umupo. Salamat sa Panginoon. No? Imagine we were able to sing the Psalms 99. The very word of God. The words that were penned by God Himself. No? So ang sarap pakinggan na na-demo natin ito. No? So pwede later i-practice nyo ito. Isama ito sa practice ninyo para yung ibang mga awitin ng Diyos, no? Ma-incorporate natin sa ating pagkanta. Okay? So, let's continue, mga kapatid. Sorry. Pwede pa kayo. Kalimutan. Okay. There you go. Okay. So, let us remember the text, mga kapatid, na nagsasabing, through Him, that is through Christ, no? Let us, this is a command, continually offer up a sacrifice of praise to God. Kasi dati, we are not allowed to sing to the Lord, no? May appointed time lang kung kailan, once a year, doon sa time ng mga Israelites, no? But not always. But tayo, no? Hindi din tayo makapasok sa Holy of Holies, ang high priest lang doon sa Old Testament, no? Pero ngayon sa time ng New Testament, dahil kay Kristo, nabuksan na yung veil at tayo ay makasamba na sa Diyos, that we can sing the fruit of lips that acknowledge His name. So, habang sama-sama nating itinataas ang ating mga tinig sa pag-awit, kasama ang ating mga kapatid sa iglesia, tunay tayong naghahandog sa Diyos ng hain ng papuri. When you sing to the Lord, naririnig at tinatanggap ng Diyos ang iyong mga pag-awit ng pagsamba sa Kanya dahil kay Kristo. At kahit pa ang ating mga tinig ay hindi magkatugma at sometimes wala sa tono, buong kagalakang tinatanggap ito ng Diyos sapagkat tayo ay nakipag-isa kay Kristo. No? So, hindi siya hindrance na wala sa tono yung boses mo,
nalulugod ang Diyos pa din sa iyong pag-awit as you sing in the heart. So Jesus' death on the cross made us true worshipers of God. Jesus made us acceptable singers for God, no? So dahil tinanggap niya tayo as a singers of God, we will do our very best, no? To sing nicely and in a better way na nasa tono pa din. Kahit na tinatanggap ng Diyos regardless kung ano pa yung ano natin, hindi maganda ba o pangit yung quality ng boses natin. Pero of course, sisikapin pa din natin to become better singers for Him. No? So as a conclusion, although God's people remains imperfect in this life, they strive to do their best to please Him in their singing, all because God is infinitely worthy. Brother Jess, bakit pa tayo naghahanap pa talaga, magdi-discover pa talaga ng mas magandang mga songs? Kasi ang sagot, mga kapatid, He is infinitely worthy. There are a million of things that we can say about His goodness. And to choose just a few songs to describe His beauty, parang hindi siya appropriate, no? It would be better na makahanap pa tayo all the more ng mas maganda pang mga kanta na awitin natin sa kanyang kaluwalhatian. According to Scott Aniol, to end this, our sacrifice of praise do not earn us anything. Hindi tayo kumakanta para may ma-earn sa Diyos, right? Binigay na niya yung lahat ng pwede niyang ibigay sa atin. Binigay na niya ang lahat, pati ang kanyang bugtong na anak. We are already accepted in Christ. And our sacrifices will never be perfectly clean and spotless. No? Bawat sakripisyo natin ialay sa Diyos, lahat yon marred by sin, marred by imperfections. No? But God, tandaan natin, no? He deserves our best. Hindi porke na imperfect ka na, hindi porke na hindi mo kayang magbigay ng mas maganda, titigil ka na lang at makontento ka na doon, no? But you're gonna strive to be better because God deserves our very best. So in the same way, in this congregation, I would say, God also deserves your best service sa Kanya. If we are attempting to worship Him through our music, then we should be certain to strive for excellence in congregational worship music, mga kapatid. And I think that ends our series, our Bible class. I hope that you learn from the 4 lessons that we have, no, on congregational singing. Kasi dadako na tayo doon sa next natin na Bible class on the 7 deadly sins.